So yun, magandang araw sa inyong lahat mga paps. No, may gagawin tayo ngayon isang Sharp 29 inches, no. Ayan, bali binuksan na natin siya, kinuha natin yung kanyang cover. Ito yung kanyang cover, oh. At saka yung model niya, LC-29LE440M. So nagawa natin to dating last year. So ito yung billing niya, yan, oh. 2022, tapos ito yung kanyang billing. And then bumalik siya ngayon. Yung problema niya, parang katulad din ng dati, no. Wala siyang standby. So saksak natin siya. Ayan. Ayan, oh. Wala siyang standby. Tapos kahit anong pindot mo dito sa may power button, dito sa may gilid, ito yung kanyang power button. Kung di tayo nagkakamali, ayan, oh. Ayan. So kahit anong pindot natin ito, wala siya. So very common to na problema sa mga ganitong unit or ganitong model ng Sharp. So halos mga 10 unit na siguro to, kasi nasa resort. Halos ganito yung model ng kanilang mga unit doon. So kalimitan din ito yung ganito ninyong problema. So yung mga na-repair natin is yung ginawa siguro natin dati nito is ininit natin yung kanyang yung kanyang MCU. So maganda sana kung meron tayong spare na ganito, no. Kaso yung may-ari kasi nito ayaw nang gumastos pa ng malaki. So bibili na sila ng bago. Tapos try lang daw ipa-repair kung kaya pa sa repair, no, na maliit lang yung gastos. So try natin to kung kakayanin ba natin i-repair. Bali yung gagawin natin nito is iinitin natin ulit yung kanyang MCU, kasi mapapansin natin ito normal po yung kanyang mga voltahe. So mag-check tayo ngayon. Sana yung tester natin. So i-set up ko muna yung tester natin, no, saglit lang. So ito na, nakaset up na yung tester natin, no. So mag-check tayo ngayon. So unang-una nating check nito is yung 12 volts nya. So asan na ba yung 12 volts nito? So ito yung galing sa may power supply natin, no. Ayan, parang ito yung 12 volts natin, Ayan. So makikita natin ito, meron siyang 12 volts, okay yung supply natin. Merong 12 volts na pumapasok dito sa may mainboard natin, no. So hanapin natin yung ibang pang mga supply. So ito naman yung 4.6 volts. So yung ibang supply nito, hanapin pa natin ulit. So dito tayo. Ayan, tingnan natin kung anong supply ito. So 12 volts to, ito yung 12 volts. Ayan, 12 volts. Papasok din dito yung 12 volts natin. Tapos yung dalawang LDO na to, yung mga regulator na yan, yung 3.3 at saka 1.8, so check natin. So meron tayong nakuhang 3.3, ayan. Tapos ito yung 1.8, ayan, ayan, meron siyang 1.8. So dito tayo sa may memory. Hanapin natin yung kung may supply ba yung memory natin. Meron tayong nakuhang 4.6, yung iba pang paa. Ayan, 4.6. Tapos ito pa sa may ibang side. Tatlong pins ng memory natin yung magkaroon ng supply nito. Ayun, tatlo nga. So pangatlo to 4.6. Ba't ang laki? Dapat 3.3 lang. Bakit naging 4.6? So apat pala na paa yung ng memory natin yung merong supply. Ito sa may taas, dalawa, at sa baba sa may baba, dalawa rin. Ayan, memory ba to? Ayan, memory siya. So ang gawin natin ito, so bunutin muna natin. Ayan, din kuha tayo ng, tala natin na initin ng kanyang MCU. Ayan, so initin natin to. Lagyan muna natin ng paste bago natin initin, kasi ito yung ginawa natin dati. Sana uubra din, sana uubra pa yung dating ginawa natin ito. Ayan, so may paste na. So set natin ng 380, tapos kunting hangin lang. Yan, iinitin ko siya. Iinitin natin to. Tapos pagkatapos nito, na parang tama na yung init nya, ididiin natin to ng screwdriver.
yung kanyang heatsink, para kung sakaling nagkaroon na ng lost contact yung kanyang MCU, madidikit kasi didiin natin siya. Ayan, init pa, konting init. Pero yung pag init nito is kapag may makita na kayong usok na konti, basta tansyahin nyo lang kung malambot na ba yung kanyang paa. Ayan. Tansya lang tayo nito, Okay, pero mainit na siya. Then ito, didiin natin ng screwdriver yung kanyang heatsink. Yan, kung sakaling nagkaroon ng lost contact, magkakonekta yung kanyang paa. Yan, diinan natin. Yan, didiin natin to. Tapos ito yung para pantay, pwede ito rin yung pang diin natin yung ulo ng screwdriver. Yun, so pwede na siguro yan. So test natin to, saksak natin, Ayan, saksak siya. Pindutin natin, tingnan natin kung magkaroon ba siya ng diretso na siya ng oscillation, Ayun, nagkulay green na siya agad. Ayun, lumabas na yung kanyang display, pambihira. Ayan, so nag picture na siya, hindi na tayo nag power on, so nag automatic on na siya nung mainit natin yung MCU. Yun, kita nyo naman yung no signal na yan. Ayan, so very common po talaga to na problema sa mga ganitong model ng Sharp. Kasi marami na tayong na-experience na ganito, so pindutin ko lang yung power off. Sana magkulay red, kasi nawala yung standby nito, So pindutin natin ulit, baka hindi na siya mag-on. So bumukas yung backlight. Ayun, bumukas pa naman siya. Ayan, so papalamigin muna natin to. Kasi yung mga ganitong unit pag lumamig na, ayan na namang mag power on, pambihira. So mga siguro, antayin ito na lumamig yung kanyang MCU nito, tapos balik tayo, so saglit lang. So ito na, continue tayo, ayun, lumamig na yung MCU natin, ayun, so saksak ko siya, saksak natin pala. Ayan, so angat. Ayun, nag automatic on pa rin siya, Ayan, kulay green pa rin siya. So siguro nadali ulit natin doon sa may pag-reheat ng MCU. Maganda talaga pag palitan na to ng mainboard, kasi ayaw ng may-ari. Medyo malaki din yung gastos kapag papalitan ng mainboard, Power on natin ulit, ayan. So kung makuha pa sa repair, paparepair na lang daw. So ayun, nagbukas siya ulit. Ayan, So obserbaran lang muna natin to, mga bukas siguro papaanda rin natin ulit. Kung aandar pa ba siya, baka hindi na. Ayan, So sana may nakuha kayong idea sa ating ginawa ngayon, Bali, hanggang dito lang yung video natin. Maraming salamat sa mga natsagang nanood. May God be with us always. Hanggang dito na lang. Peace out.